Si Andres ay 32 years old, 7 taon nang may asawa. Sa loob ng 7 taon na pagsasama nila ni Charlie, nanatiling tahimik ang silid na dapat sanay napupuno ng iyak at halakak ng bata. Habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin kung paano unti-unting kinakain ng pangungulila ang asawa. Isang lungkot na itinatago nito sa likod ng mga biro at pilit ng ngiti. Isang hapon, magkasama silang namimili sa grocery. Si Andres ay abala sa paglalagay ng mga delata at gulay sa cart. Samantalang si Charlie naman ay halos hindi na magkasya ang mga hawak na chocolate, candy at kung ano-anong matatamis. Grabe ka naman, parang may birthday party. Natatawang puna ni Andres habang inilalagay sa cart ang huling kahon ng gatas. Ibibigay ko lahat to sa mga pamangkin ko. Masiglang sagot ni Charlie. Sigurado matutuwa na naman ang mga yun. Sigurado rin akong papagalitan ka na naman ni Ate Nene. Biro ni Andres. Baka sabihin niya, ikaw ang sumisira sa mga ngipin ng mga anak niya. Napangiti si Charlie. Ngunit hindi nakaligtas kay Andres ang bahagyang lungkot sa mga mata nito. Saglit itong natahimik bago nagsalita. Hayaan mo na. Minsan lang naman sila maging bata. Huminga siya ng malalim. Tsaka, wala pa kasi akong pinagkakabalahan dito sa atin. Wala pa tayong anak. Parang may mabigat na kamay na dahan-dahang dumagan sa dibdib ni Andres. Hindi iyon ang unang beses na narinig niya ang ganitong himig sa boses ng asawa. Madalas niya itong mahuli na nakatingin sa mga batang naglalaro sa mall. O kaya napapangiti sa tuwing may naririnig na halakhak ng bata sa paligid. Charlie, maingat niyang simula. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa tayong maghanap ng ibang paraan. Alam nilang pareho ang ibig niyang sabihin. Ilang beses na silang nagpakonsulta sa doktor. Ilang laboratory test na ang pinagdaanan nila. At malinaw ang naging resulta. Mababa ang sperm count ni Charlie. Isang katotohanang mas mahirap tanggapin para rito kaysa kay Andres. Pwede naman nating pag-isipan ulit. Tugtong niya. Yung anak ni Ate Nene. Kung talagang hirap sila, pwede nating ampunin. At least, nasa pamilya pa rin. Biglang tumigas ang panga ni Charlie. Ilang beses na nating napag-usapan yan, Andres. Alam ko, mahinang tugon niya. Pero hindi ba mas mahalaga na may mapalaki tayo? Na may mabigyan tayo ng pagmamahal? Tumingin si Charlie sa kanya. Diretso sa mga mata. Ayokong mag-ampon. Bahagya itong napalunok. Gusto ko galing sa'yo. Anak natin. Dugo natin. Natahimik si Andres. Hindi na siya nakipagtalo. Ramdam niyang bawat salitang binibitawan ng asawa ay may kasamang kirot na pilit nitong nilulunok. Pagkatapos mamili, dumiretso sila sa bahay ng kapatid ni Charlie na si Nene. Bukas ang gate at sa labas lang nagtatakbuhan ng mga bata. Nang makita ang mga supot na dala ni Charlie, sabay-sabay silang nagsigawan. Uncle Charlie! Sigaw ng isa habang kumakaway. Ano na naman yan? Candy na naman! Natatawang sabi ni Nene mula sa may pintuan. Hindi konti lang to. Depensa ni Charlie habang isa-isang inaabot ang mga chocolate. Pang-reward sa mababait kong pamangkin. Masasanay na yan sa'yo. Biro ni Nene. Baka paglaki, ikaw nang hanapin kapag may gusto. Habang abala si Charlie sa pakikipagkulitan, may familiar na boses ang narinig mula sa loob ng bahay. Charlie, ikaw ba yan? Sabay silang napalingon ni Andres. Mula sa pintuan ay lumabas ang isang lalaking sunog ang balat sa araw. Ngunit taglay pa rin ang dating malapad ng ngiti. Norman! Gulat na sambit ni Charlie. Kailan ka pa umuwi? Isang linggo na. Sagot ni Norman habang lumalapit. Tapos na kontrata ko sa barko. Sabi ko, tama na munang paglalayag. Magtatayo na ako ng maliit na negosyo dito. Talaga? Masiglang tugon ni Charlie sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Buti naman nandito ka na. Matagal ka rin nawala. Napatingin si Charlie kay Andres. Andres, halika dito. Si Norman to. Naalala mo? Siya yung best man ko nung kasal natin. Lumapit si Andres at magalang nang umiti. Oo naman. Paano ko makakalimutan? Ilang beses ka bang naikwento ng asawa ko? Ikaw daw ang seaman na laging may pasalubong at kwento mula sa dagat. Napatawa si Norman. Nako, sana puro magagandang kwento niya. Depende. Sagot ni Andres na may bahagyang biro. Minsan bida ka, minsan ikaw ang pasaway. Nagkatinginan ng dalawang magkaibigan at sabay na nagtawanan. Parang bumalik sa pagiging mga binata.
At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ni Andres ang kanilang tawanan, nanatili ang lahat sa dati. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga sugat, at ang pag-asang kahit paano, may bukas pang naghihintay sa kanila. Nagpatuloy ang kwentuhan nila sa sala. Magaan, masigla, at puno ng biruan. Para bang walang mabigat na diyadalang sino man. Ngunit tulad ng dati, dumating ang tanong na tila laging nakaabang. Oh, kayo, kumusta ng buhay may asawa? Nakangiting usisa ni Norman habang umiinom ng kape. May mini version na ba kayo? Sa isang iglap, napansin ni Andres ang bahagyang paninigas ng balikat ni Charlie. Ang kaninang maluwag na tawa nito ay tila nabawasan ng kulay. Wala pa. Sagot ni Charlie, pilit na pinapagaan ng tono. Hindi pa kami sinuswerte. Ah, ganun ba? Pabirong sabi ni Norman, sabay marang siko sa kaibigan. Baka naman masyado kang relax dyan. Napangiti si Charlie, pero hindi umabot sa mga matang ngiti. May tamang timing din siguro. Tugon niya. Sumingit si Andres. Sinusubukang pagaanin ng usapan. Hindi naman karerang lahat. Darating din kumpara sa amin. Darating yan. Kumpiyansang sabi ni Norman. Huwag masyado mag-isip. Stress lang yan. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Norman at tinapik ang balikat ni Charlie. Mamaya punta ka sa amin. Isang tagay lang. Matagal na tayong hindi nagkakausap ng maayos. Sige, sagot ni Charlie. Mamaya, saglit lang. Hindi na nagtagal ang magkasawa sa bahay ni Nene. Ilang tawanan pa tungkol sa mga karanasan ni Norman sa barko. Ilang plano tungkol sa itatayo nitong negosyo. Ngunit sa dibdib ni Andres, may kung anong bigat na hindi niya maipaliwanag. Sa biyahe pa uwi, katahimikan ng sumakay sa kanila. Si Charlie ay tutok sa pagmamaneho, habang si Andres ay nakatanaw sa labas ng bintana. Pareho silang may iniisip, ngunit walang gustong maunang magsalita. Pagsapit ng gabi, lumapit si Charlie sa kama. Naupo siya sa gilid at matagal na hindi nagsalita. Andres, mahina niyang tawag. Napalingon si Andres. Bakit? Subukan natin ulit. Sabi niya, halos pabulong. Baka sakali. Walang pag-aalinlangan ng sagot ni Andres. Ngunit wala ring dating kilig. Hindi na iyon tulad ng dati na puno ng lambingan at pangako. Ngayon, para na lamang iyong isang obligasyon. Isang buwan ng pag-asa na may kasunod na kabiguan. Sabay silang humiga. Parehong may iniisip. Parehong may inaasam. Lumipas ang 4 na buwan na tila paulit-ulit ang siklo. Kada buwan, may bahagyang pag-asa sa puso ni Andres. Kada buwan din, may kasunod na pagkadismaya. Unti-unti niyang napapansin ang pagbabago kay Charlie. Mas tahimik, mas malayo ang tingin, mas bihira ang pagyakap na dati kusa nitong binibigay. Isang gabi, narinig ni Andres ang mahinang usapan sa labas ng bahay. Boses ni Charlie at ni Norman. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ramdam niya ang bigat sa tono ng asawa. Parang may dinadalang pasanin na hindi kayang sabihin ng direkta sa kanya. Hindi siya lumabas. Sa halip, pumasok siya sa kwarto at humiga. Gising ang isip kahit nakapikit ang mga mata. Ramdam niyang may unti-unting nag-iiba sa pagitan nila. Kinabukasan, kakaibang kilos si Charlie. Ilang beses siyang tila may gustong sabihin, ngunit umurong din. Andres, sa wakas ay tawag niya habang nakaupo sa sopa. Dito ka muna. Lumapit si Andres at naupo sa tabi niya. Ano yon? May problema ba? Matagal bago sumagot si Charlie. Tinitigan niya ang mga kamay niya, saka huminga ng malalim. Huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Panimula niya. Alam mo kung gaano ko kagusto magkaroon ng anak. Tayong dalawa. Mahinang tugon ni Andres. Pareho naman tayong may gusto. Oo, mabilis niyang sagot. Pero gusto ko. Galing sa'yo. Sa'yo talaga. E di magpatuloy tayo. Sabi ni Andres. Hindi pa naman tayo sumusuko, di ba? Dahan-dahang umiling si Charlie. Namumuo ang lungkot sa mga mata nito. Hindi ko na kaya. Halos pabulong niyang sabi. Ilang doktor na ang nagsabi. Mababa ang tsansa. Baka hindi na talaga tayo magkaanak. Saglit siyang natigilan bago nagpatuloy. At ayokong itali ka sa kapalaran ko. Ayokong maramdaman mong may kulang ka dahil sa akin. Charlie, nanginginig ang boses ni Andres.
Mahal na mahal kita. May dugtong niya. Kaya kung may pagkakataon kang magkaroon ng buong pamilya, ayokong akong maging dahilan kung bakit hindi mo mararanasan yun. At sa sandaling iyon, mas malinaw pa sa anumang salita ang takot at sakit na matagal na niyang kinikimkim. Parang biglang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Anong ibig mong sabihin? May hinang tanong ni Andres. Ramdam ang paninikip ng dibdib. Tinitigan siya ni Charlie ng diretsyo. Ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng pagod at lungkot. Napag-usapan na namin ni Norman. Mabagal nitong sabi. Payag siya na siya na lang ang maging ama. Kung papayag ka. Saglit na tila nabingi si Andres. Para bang may malakas na ugong na sumabog sa kanyang mga tainga. Charlie, anong sinasabi mo? Halos pabulalas niyang tanong. Ihahain mo ako sa kaibigan mo? Ganun na lang? Napayuko si Charlie. Kapwa kamay ay magkakaugnay. Nanginginig. Hindi ganun yun. Ano? Mas tumindi ang boses ni Andres. Ano to? Solusyon? Wala na akong ibang maisip. Halos pabulong niyang sagot. Hindi natin kayang IVF. Ang dami nating tiyanong. Alam mong milyon ang aabutin nun. Hindi natin kakayanin. Si Norman, pusa siyang nagalok. Walang kapalit. Libre? Mapait na natawa si Andres. Ganun lang kadali yun para sa'yo? Nanahimik si Charlie bago nagsalita muli. Hindi madali. Araw-araw ko tong iniisip. Araw-araw kong nasasaktan. Pero gusto ko lang maranasan nating magkaanak. Gusto kong makita ka may karga. Gusto kong marinig na may tatawag sa akin ng tatay. Hindi ko kailangan yun. Kung ang kapalit ay ganito. Mariing sagot ni Andres. Ayos lang ako kahit wala tayong anak. Ngunit kahit matigas ang kanyang tinig, may kumirit sa loob niya. Nakikita niya kung gaano kabasag ang asawa. Kung paano ito unti-unting nauupo sa sariling pakiramdam ng kakulangan. Tumatanda na tayo, Andres. Halos pakiusap na sabi ni Charlie. Hindi habang buhay may pagkakataon. Ayokong balang araw. Pagsisihan natin. Hindi doon natapos ang usapan. Araw-araw, ibinabalik ni Charlie ang paksa. Minsan mahinahon, minsan puno ng pag-asa, minsan halos desperado na. At araw-araw din siyang tumatanggi. Hanggang sa napagod na siya. Sa paulit-ulit na argumento. Sa mabigat na katahimikan sa bahay. Sa awa ng lalaking mahal niya. Isang gabi, matapos ang mahabang pagtatalo na nauwi na lamang sa katahimikan, bumigay si Andres. Sige, mahina niyang sabi. Halos hindi marinig. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo. Pakiramdam niya may piraso ng sarili ang nalaglag sa sahig kasabay ng salitang iyon. Pero may kondisyon. Agad niyang dagdag. Ngayon ay mas matatag ang tono. Walang makakaalam. Kahit sino. Hindi ito lalabas sa pagitan nating tatlo. Lumapit si Charlie at hinawakan ang kanyang kamay. Pangako, walang makakalam. Sa atin lang to. Alam ni Andres kung gaano kabilis kumalat ang balita sa kanilang lugar. Ayaw niyang maging paksa ng bulungan. Ayaw niyang sukatin ng ibang taong pagkatao niya base sa desisyong ito. Dahil sa napagkasunduan, kinausap agad ni Charlie si Norman. Hindi nagtagal at nagkasundo ang dalawa. Gabi iyon, tahimik ang buong bahay. Ngunit sa loob ni Andres ay tila may bagyo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras o panindigan ng sinabi. Sa sala, naririnig niyang mahihinang tawanan at tunog ng baso. Nagiinom sina Charlie at Norman. Parang ordinaryong gabi lamang. Samantalang siya, nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang sariling mga braso. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Pinipilit intindihin kung paano umabot sila sa ganitong punto. Sa sobrang pagod sa kakaisip, hindi niya namalayang nakatulog siya. Nagising siya sa pakiramdam ng mainit na hininga sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Si Norman ang nasa harap niya. Malapad pa rin ang balikat. Seryosang muka. Ibang-iba sa masayahing lalaking nakita niya kanina. Tuloy ba? Mahina nitong tanong. Tila sinusukat ang determinasyon niya. Hindi agad nakasagot si Andres. Napatingin siya sa pinto. Naroon si Charlie. Nakaupo sa isang silya sa may gilid. Tahimik. Walang imik. Ang mga mata nito'y nakatutok sa kanila. Walang galit. Walang salita. Tanging mabigat na paninindigan sa desisyong sila mismo ang gumawa.
Sa sandaling iyon, malinaw kay Andres na wala na siyang daan pabalik. Siya mismo ang nagsabi ng oo. At ngayon, pakiramdam niya itong kulin na lamang tapusin ang sinimulan. Lumapit si Norman ng may pag-iingat. Tila nagbibigay ng huling pagkakataon para umatras siya. Ngunit hindi na nagsalita si Andres. Sa halip, ipinikit niyang mga mata at pilit na isinara ang isip sa lahat ng ibig sabihin na nangyayari. Hindi iyon dahil may nararamdaman siya para kay Norman, kundi dahil kailangan niya maging manhid. Habang tumatagal ang gabing iyon, parang may bahagi ng sarili niyang humiwalay sa kanyang pagkatao. Para bang may ibang Andres na nakatingin mula sa malayo. Pinanood ng katawan niyang sumusunod sa desisyong hindi naman talaga niya ginusto. Sa isang sulok ng silid, naroon si Charlie. Tahimik, hindi gumagalaw, nakatitig, ngunit hindi makabasa ng emosyon sa mukha. Para bang may manipis na salamin na naghiwalay sa kanilang mag-asawa. Magkasama sa isang kwarto, pero milya ang pagitan ng mga puso. Nang matapos ang lahat, mabilis na nag-ayos si Norman. Iniiwasan ng mga mata ni Andres. Salamat, marahang sabi ni Charlie. Isang simpleng salita. Ngunit para kay Andres, tila may kung anong pumutok sa loob ng kanyang dibdib. Salamat? Para saan? Sa pagsunod? Sa pagsakripisyo? Sa pagpapagamit? Wala nang nagsalita pa. Kinagabihan, humiga silang magkatabi na parang walang naganap. Parang ordinaryong gabi lang. Napagkasunduan nilang hanggat walang nabubuo, uulitin nila. At doon nagsimulang mas mabigat na yugto. Kapag abala si Charlie sa opisina, dumarating si Norman sa bahay. Hindi na ito kasing ilang tulad noong una. Inutusan ako ni Charlie. Madalas nitong bungad na para bang iyon ay sapat na paliwanag. At si Andres, sa halip na tumutol, ay tumatangon na lamang. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil pakiramdam niya ay may papel siyang kailangang gampanan. Sa paglipas ng mga linggo, may bago siyang kinakatakutan. Ang hindi niya pagkontra. Hindi si Norman ang kinagigiliwan niya, kundi ang pakiramdam na may saysay ang katawan niya, na may nagagawa siya, na hindi siya ang kulang. Isang umaga, maagang nagising si Andres at kumuha ng pregnancy test. Matagal siyang nakatitig sa maliit na stick. Isang guhit lang. Paglabas niya ng banyo, naroon sina Charlie at Norman sa sala. Iniabot niya ang test kay Charlie. Saglit itong tumitig doon, at nakita ni Andres ang pagdaan ng lungkot sa mga mata ng asawa. Ngunit may kakaibang lamig na rin. Negative? Tanong ni Norman mula sa likod. Tumango si Andres. Hindi pala ganun kadali. Pabirong sabi ni Norman. Pilit ang ngiti. Hindi pa tapos. Sagot ni Charlie. Subukan pa natin. Wala namang problema sa akin. Tugon ni Norman. Game lang. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Maya-maya ay nagbukas na naman ng alak. Parang kasunduan sa negosyo. Parang may proyekto silang tinatapos. Habang tumatagal, mas lalong sumisikip ang pakiramdam ni Andres. Hindi na lang ito tungkol sa pagkakaroon ng anak. May unti-unting nawawala sa kanila ni Charlie. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ngunit ramdam niyang hindi na maibabalik sa dati. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinayang bigat. Naupo sila ni Charlie sa gilid ng kama. Tahimik ang paligid. Charlie, maingat niyang simula. Ano yun? Tanong nito. Hindi tumitingin. Pinigil ni Andres ang panginginig ng boses. May itatanong ako. At sana sagutin mo ng totoo. Ngayon, ay napatingin si Charlie sa kanya. Paano kung saglit siyang natigilan, saka itinuloy? Paano kung mahulog ako kay Norman? Hindi dahil may pagtingin si Andres kay Norman kaya niya naitanong iyon, kundi dahil ramdam niyang unti-unti nang nadudurog ang kung anong natitira sa kanila ni Charlie. Please, huwag mong hayaang mangyari yan. Agad na sagot ni Charlie. Halos nagmamakaawa. Kailangan lang natin siya para magkaanak. Yun lang yun. Kailangan lang. Sa dalawang salitang yun, mas luminaw kay Andres ang lahat. Ayaw siyang mawala ni Charlie. Pero siya mismong nagbukas ng pinto para may ibang lalaking pumasok sa pagitan nila. Minsan naiisip niya, mahal ba talaga siya ng asawa? O mas mahal nito ang ideya ng pagkakaroon ng anak, isang batang matatawag niyang kanya? Maigpit na hinawakan ni Charlie ang kamay niya. Tila takot na baka tuluyan na siyang makawala. Hindi kita kayang mawala, sabi nito, nanginginig ang boses. Kaya ko to ginawa.
Hinayaan kitang mapunta sa kanya para magkaanak ka. Ayokong dumating ang araw na sisihin mo ko dahil hindi kita nabigyan ng pamilya. Napatingin si Andres sa kanya. Litong-lito. Hindi niya alam kung saan hinugot ni Charlie ang paniniwalang iyon. Hindi naman siya wasak dahil wala silang anak. Oo, may kirot paminsan-minsan. Lalo na kapag may nakikitang pamilyang buo. Pero hindi iyon sapat na dahilan para ialay niya ang sarili sa ibang lalaki. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag iyon kay Charlie. Hindi ako kulang. Mariin niyang sabi isang gabi. At hindi mo kailangang ayusin ng isang bagay na hindi ko naman nararamdamang sira. Pero mas malakas ang takot ni Charlie kaysa sa mga paliwanag niya. Ayoko maiwan kang mag-isa kung may mangyari sa akin. Dagdag pa nito minsan. Gusto kong may makasama ka. May anak ka. Sa unang dinig, parang romantiko. Parang sakripisyo ng isang lalaking handang isuko ang pride. Ngunit sa paraan ng pagpili niya ng solusyon, mas lalong nagkabitak-bitak ang pundasyon ng pagsasama nila. Sa huli, nagpatuloy ang kasunduan. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Ngunit buwan ang lumipas at wala pa ring nabubuo. May isang lihim si Andres na hindi niya kailanman sinabi. Tahimik siyang umiinom ng pills. Hindi para manloko. Hindi para magigante. Kundi para ipagtanggol ang sarili niya mula sa isang realidad na ayaw niyang mangyari. Ayaw niyang magkatotoong isang pagbubuntis na sa simula pa lang ay labag na sa puso niya. Ayaw niyang may batang mabuo mula sa isang desisyong hindi niya buong-buong tinanggap. Isang hapon, habang nasa kusina siya, narinig niyang nag-uusap sina Charlie at Norman sa sala. Sigurado ka bang wala kang problema? Tanong ni Charlie, may bahid ng pag-aalinlangan. Baka naman, hindi ka rin makabuo. Bahagyang natawa si Norman. Nagpa-check up na ako bago pa tayo magsimula nito. Sabi ng doktor, maayos lahat. Normal lang bilang. Bakit ganun? May hinang bulong ni Charlie. Hindi na nakatiis si Andres at lumabas ng kusina. Sabay tayong nagpa-check up dati, Charlie. Kalmado niyang sabi. Normal ako. Sabay na patingin sa kanyang dalawang lalaki. Bakit wala pa rin? Tanong ni Norman. Kunot ang noo. Walang sumagot. Hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam na kung bakit walang nabubuo ay dahil siya mismo ang pumipigil. Ilang ulit pang nagkita sina Andres at Norman sa mga sumunod na linggo. Sa bawat pagtatagpong iyon, mas lalo siyang nanghihina. Hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. May mga gabi na pagkatapos umalis ni Norman, matagal siyang nakatitig sa salamin. Hindi niya makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Pakiramdam niya ay nadungisan siya. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil hinayaan niyang mangyari yon laban sa tunay niyang kagustuhan. Unti-unting naburang dating Andres na may malinaw na paninindigan at mataas na respeto sa sarili. Oo, may mga sandaling nadadala siya noon. May mga pagkakataong akala niya may umuusbong nakakaibang damdamin para kay Norman. Ngunit kalaunan, naunawaan niyang hindi iyon pag-ibig. Isa lamang iyong pansamantalang pagtakas. Isang paraan para hindi maramdaman ang sakit at pagkabigo sa sariling tahanan. Si Charlie ang pinili niyang pakasalan. Si Charlie ang nangakong makakasama niya habang buhay. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may unti-unting namamatay sa loob niya. Hindi dahil may ibang lalaking pumasok sa puso niya, kundi dahil pakiramdam niya hindi na siya tinitignan ni Charlie bilang asawa, kundi bilang sagot sa isang problema ang nais nitong solusyonan. Para siyang piyesa sa plano, isang paraan, isang instrumento, at hindi na siya masaya. Isang gabi, matapos na naman ang pag-uusap tungkol sa pagsubok muli, hindi na nakapigil si Andres. Ayoko na. Diretsahan niyang sabi habang nakatayo sa harap ni Charlie. Tama na. Gusto ko nang itigil to. Napakunot ang noo ni Charlie. Bakit? Napapagod ka lang siguro. Lilipas din yan. Parang may kung anong naputol sa loob niya. Napapagod? Nanginginig ang boses ni Andres. Hindi lang pagod to, Charlie. Umupo siya tuluyang napaiyak. Ibinuhos niyang lahat. Ang pagkalito. Ang hiya sa sarili. Ang pakiramdam na unti-unti siyang nawawala. Pakiramdam ko wala na akong dignidad. Sabi niya sa pagitan ng higbi. Hindi ko na alam kung sino ako. Tahimik lang si Charlie. Ngunit sa mukha nito ay may bakas ng pagkainis. Asawa mo ba talaga ako? Tuluyan niyang tanong. O gamit mo lang ako para makuha ang gusto mo?
Ginagawa ko to para sa atin. Sagot ni Charlie. Tumaas ang boses. Para sa'yo rin. Para sa akin? Mapait niyang tawa. Kailan ko ba hiniling to? Kailan ko ba sinabi na mas gugustuhin kong ibigay ang sarili ko sa iba kaysa tanggapin kung anong meron tayo? Napahawak si Andre sa ulo niya. Tila hindi na kayang bigat. Hindi mo ako sinasaktan. Umiiyak niyang sabi. Hindi mo ako hinahayaan masaktan ng iba. Pero ikaw mismo ang naglatag sa akin sa harap ng kaibigan mo. Sa sandaling iyon, mas malinaw pa sa anumang salita ang sugat na iniwan ng lahat ng nangyari. Mga sugat na hindi nakikita sa balat. Ngunit mas malinaw kaysa sa anumang pasa. Hindi na niya alam kung paano pa maayos ang relasyon nila. Alam niyang may pagkukulang din siya. Pumayag siya. Ngunit sa halip na mailigtas, mas lalo lamang silang nalunod. Hanggang sa isang araw, tuluyan na siyang napagod. Habang nasa trabaho si Charlie, tahimik na nag-impake si Andres. Isa-isang tiniklop ang mga damit. Inayos ang mga personal na gamit. Bawat paglalagay sa maleta, ay tila may kasamang bigat na matagal na niyang pasan. Huminto siya sandali at pinagmasdan ng kwartong minsan naging saksi sa mga pangarap nila. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Charlie. Hello? Sagot nito mula sa kabilang linya. Charlie. Kalmado ngunit malamig ang boses ni Andres. Uwi ako sa probinsya. Bakit? May nangyari ba? Agad nitong tanong. Meron. Sagot niya. Ako. May nangyari sa akin. At hindi ko na kayang manatili pa. Saglit na katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Medyo kinakabahang tanong ni Charlie. Iniimpake ko ng mga gamit ko. Diretso niyang sabi. Kailangan ko munang umalis. Kailangan kong hanapin ulit ang sarili ko. Yung Andres na nawala habang pinipilit nating ayusin ang isang bagay na hindi naman sira. Sa kabilang linya, narinig niyang mabigat na paghinga ng asawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa unang beses matapos ang mahabang panahon, malinaw ang isip ni Andres. At alam niyang kahit masakit, ito ang unang desisyong ginawa niya para sa sarili niya. Hindi na kinaya ni Andres ang bigat na matagal na niyang dinadala. Nasa dulo na ako, Charlie. Nanginginig niyang sabi sa telepono. Maghiwalay na tayo. Hindi ko na kayang mabuhay sa ganitong sitwasyon. Nasusuka na ako sa sarili ko. At bahagi ka kung bakit. Sa kabilang linya, nagmamadaling sumagot si Charlie. Andres, sandali lang. Huwag kang umalis. Hintayin mo ako dyan, mag-usap tayo. Hindi na. Putol niya, matatag na sa kabila ng panginginig ng boses. Ilang beses na tayong nag-usap. Hindi mo rin naman ako pinakinggan. Sa huli, kung ano pa rin ang gusto mo, yun pa rin ang nasusunod. Andres, please! Ngunit hindi na niya hinayaang makadagdag pa ito ng salita. Pinutol na niyang tawag. Bitbit ang isang maleta at isang pusong sugatan. Sumakay siya ng tricycle palayo sa bahay na minsang tinawag niyang tahanan. Doon nagsimula ang pagkadistansya niya. Hindi lang mula sa pisikal na lugar, kundi mula sa alaala ng sakit. Mula sa dalawang lalaking parehong naging mahalaga sa kanya sa magkaibang paraan. At mula sa dating bersyon ng sarili niyang marunong magtiis, kahit unti-unti nang nauupos. Hindi na siya lumingon. Sinimulan din niya ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Hindi na para makipagtalo. Hindi na para magparinig. Hindi na para ipaglaban kung sino ang tama. Ginawa niya iyon para tuluyan ng makawala. Ayoko nang dalhin ang pangalan niyan. Minsan niyang sabi sa abogado nang tanungin siya kung sigurado na ba siya. Lumayo siya. Lumipat ng tirahan. Naghanap ng bagong trabaho. Inalayo ang sarili kina Charlie at Norman. At higit sa lahat, sa alaala ng babaeng pumayag kahit labag sa loob. Sa unang mga buwan, mabigat pa rin. Ngunit unti-unti, may isang pakiramdam na bumalik. Ang gaan. Walang namimilit. Walang nagdidikta kung ano ang dapat gawin ng kanyang katawan. Walang nagdedesisyon para sa kanyang puso. Doon niya napagtanto, ang pag-alis pa lang unang hakbang sa paghilom. Hindi na niya binalikan ang nangyari. Hindi na niya hinayaan pang magkaroon ng komunikasyon. Alam niya sa sarili niyang ibinigay niyang buong puso kay Charlie bilang asawa. Ngunit sa halip na ingatan, ginamit iyon sa parang hindi niya matanggap. Totoo ang paniniwala niya noon. Maaari silang maging buo kahit silang dalawa lang. Ngunit hindi naniwala si Charlie. Mas pinili nito ang sariling takot kaysa sa tiwala sa kanya. 3 taon nang lumipas. Hanggang ngayon,
Wala pa rin siyang bagong karelasyon. Hindi dahil wala nang lumalapit, hindi dahil wala nang nagkakagusto, kundi dahil dala pa rin niyang bakas ang nakaraan. Hindi pa ako handa. Madalas niyang sagot kapag may nagtatanong kung bakit hindi pa siya muling nagmamahal. Malalim ang sugat. At alam niyang hindi iyon basta mawawala. May mga gabi pa rin bumabalik ang alaala. May mga sandaling napapaisip siya. Paano kung hindi siya pumayag noon? Paano kung mas maaga siyang tumindig? May pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, may pasasalamat. Dahil sa kabila ng lahat, nakawala siya. At iyon ang pinanghahawakan niya ngayon. Na minsan sa buhay niya, pinili niyang sarili niya. Isang mabigat na aral ang kanyang babaunin habang buhay. At doon muna nagtatapos ang kwento ni Andres. Isang babaeng nasaktan, nagkamali, ngunit sa huli, natutong kumawala para muling mabuo ang sarili. Nagmamahal, Andres.